So, hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon mga minamahal, makibalita tayo dito nga po kay Kerwin Espinosa cases versus Richard Gomez. Kasi, according sa news, mga minamahal, ipapanood ko to sa inyo yung 7 pulis na sangkot di umano sa pamamaril dito kay tumatakbong mayor na si Kerwin Espinosa, abay nahuli po, nakita, naabutan sa isang bahay, nagpapahinga yung 7 sa isang bahay ng isang sikat at kilaladong kongresista, congressman. Which is, di ba, if we will connect the dots, wala tayong pinangalanan Hindi natin sinasabi na si Richard Gomez ito. Pero, yung 7 pulis kasi na sangkot di umano sa pamamaril dito kay Kerwin Espinosa, yung 7 pulis na yon, mga taga-Arumok. Ngayon, kung i-connect natin sa politika, sino ba yung mayor ng Ormoc? And then, pag-aamin din ni Kerwin, mga minamahal, na itong nangyari sa kanya ay parte daw po ng pamumulitika. Hindi naman natin sinasabi na, oh okay, dahil nag-witness to kay former President Duterte, baka binabalikan, or baka dahil binawi niya yung sinabi niya kay Dilima, binabalikan. Ngayon, may pag-aamin din kasi si Kerwin na ito ay usapang politika. Kasi ang catch dito mga minamahal, ano ba yung reason? Bakit siya ipapatigi-boom-boom? Ngayon, mukhang hindi nakasargo yung bumaril sa kanya. Kasi mga minamahal, double action daw yung ginamit na baril. So pag naputok, puputok ulit sa loob. So talagang hindi ka bubuhayin nun. Mali lang talaga yung pagkasta ng hitman. Ngayon, ang problema kasi, wala namang minention itong si Kerwin sa mag-asawa. 'Di ba? Sinabi niya lang na mga taga-Ormoc yung dumali sa kanyang mga kapulisan. Nag-react itong si Richard Gomez na scripted daw po yung pag-ambush kay Kerwin. Medyo ginalingan daw ang pag-acting. Pero halatado daw po mga minamahal na scripted ambush. Ngayon, sinabi naman ng PNP, bago po tayo magsabi ng isang scripted ambush, dapat meron po tayong basihan. Tama naman, evidence-based tayo mga minamahal. Bago ka mag-akusa, dapat meron kang sapat na ebidensya. Pero ito kasi, ebidensya to mga minamahal Yung ipapakita ko sa inyo na sinabi ng kapulisan na yung 7 pulis daw na iniuugnay di umano sa pamamaril dito kay Kerwin ay naabutan na nagpapahinga sa isang bahay ng isang sikat at kilaladong kongresista, congressman. Walang pinangalanan pero nag-react kasi si Richard Gomez. If the shoe fits, wear it. Alright, panoodin natin. Kabilang din sa iimbestigahan ng PNP ay ang may-ari ng bahay kung saan naabutan ng 7 pulis na umano'y nagpapahinga lang. Residential po na dead end po ang tao po nila po. Ito pong tao na may-ari ng compound po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Oh. Tinitignan din ng PNP ang sinabi. Kaibigan pala. Sorry mga minamahal. Sorry. Mali pala ako nang nabasang balita kanina. Kinonfirm dito sa una ko kasi nabasang balita sa bahay ng isang kongresista. Ngayon dito sa balita, sorry, I made a mistake. Uulitin ko, tao lang tayo na nagkakamali. Sa bahay pala ng kaibigang kilaladong kongresista. Pero at least si Mima, 'di ba, nagsosorry. So, ayoko naman na maging fake news tayo. So ngayon, binabawi ko yung sinasabi ko na naabutan itong mga pulis na to sa bahay ng isang kilaladong kongresista, which is naka-indicate naman dito sa balita. Siguro, I think, na mali lang ako na pagkabasa kanina, na ang sabi naman dito, paglilinaw, bahay ng kaibigang kilaladong kongresista. So, yun yung paglilinaw dito. Ulitin natin mga minamahal. Po ay kaibigan po ng isa pong kilalang congressman din po sa lugar po. Tinitignan din ng PNP ang sinabing pahayag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na ambush milang at scripted umano ang nangyaring pamamaril. Sa ngayon po, wala po kami nakikita na ambush po. Alam niyo po, ang PNP... Pahiya dyan si Richard Gomez. Nung sinabi ng PNP na wala kaming nakikitang scripted na ambush. So, pahiya.
Ang PNP kasi, ang tinitingnan yan, evidence. Okay, may kutob ka man na ambush yun, pero need mo na mag-prove ng ebidensya na scripted or yung ambush me na yun is scripted nga talaga. Magbigay ka ng ano mo. So, ang tanong kasi dito, bakit pumutak? Bakit parang guilty? Okay, napaghalataan na. Wala kami sinasabing ikaw, pero bakit parang sounds like you are guilty sa nangyari dito kay Kerwin? Nagtatanong lamang po. Alright. Ay evidence-based. Kung yan ay later on patungo sa ambush me na senaryo, sasabihin po namin sa inyo, share po namin sa inyo, pero dapat po ibakapag po namin ito ng mga ebidensya po. Samantala, nag-negatibo naman sa parapin test ang 7 pulis. Pero para sa PNP, hindi pa rin ito sapat na dahilan para sabihin hindi sila nagpaputok ng baril. Ang sinasabi po natin as a rule po, ang parapin examination po ay hindi po siya conclusive na ikaw yung nagpapatok o hindi, kung ikaw man ay positive o hindi po. Pero marami po kasi yung pamamaraan na posible po na kung bakit hindi ka po magka-gunpowder residue. May mga insidente po. Hindi naman po ibig sabihin ng negative sila ay hindi na po sila nagpapatok ng kanilang firearms. Sa ngayon ay nasa ilalim ng restricted custody ang 7 pulis habang patuloy ang sinasagawang investigasyon. Benedict Samson, UNTV News. Pero yung nakakapagtaka kasi dito mga minamahal, ito yung sinabi ni Richard Gomez na ang pamamaril daw is scripted ambush. Bakit kasi nag-react? Eh di napaghalataan tuloy. So panoodin natin to. Cheap hotel rates, travel deals, flights, and more. Merong Go ads. cheaper with the Agoda app. Dutch Mill Delight. with Meron pang ads, $3 punyem. Alright, sige, ito na. Benedict, paano nasabi ni Representative Gomez na ambush me yung insidente ng pamamaril kay Erwin Espinosa? Magandang tanghali, Ella. Base nga sa inilabas na pahayag ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez, ay scripted umano yung nangyaring ambush me sa pamamaril kay Alvera Mayoral Candidate Kerwin Espinosa. Dagdag pa ng kongresista, bukod sa scripted ay pangit anya ang acting at ang pagkakagawa. Ayon pa kay Gomez, hindi rin anya dapat paniwalaan si Kerwin Espinosa dahil sa wala itong kredibilidad at isa pa anyang self-confessed drug lord at wala rin umanong magagawang mabuti sa mga tao. Samantala, bumelta naman si Alvera Leyte Mayoral Candidate Kerwin Espinosa kay Gomez na maghinay-hinay anya ito sa paghusga at pag-isipan ang kanyang salita at gawa. Dagdag pa ni Espinosa na alam anya ng kanilang mga kababayan kung sino sa kanilang dalawa ang may record umano ng pang-aabuso at kung sino ang mas nakikipagkapwa-tao. Samantala nitong Sabado, inalis muna sa pwesto ng pamunuan ng Philippine National Police ang hepe ng Ormoc City Police na si Police Colonel Ray Dante Arisa. Ito'y bunsod ng pagkakahuli sa 7 tauhan ng Ormoc City Police Yan. tapos ang hot pursuit operation sa nangyaring pamamaril kay Espinosa habang nangangampanya ito. Nakita po doon yung Montero na sinasabing pinagsakyan po ng mga posibleng may kinalaman po. At yun po ngayon yung iniimbestigahan po natin at tinitignan natin yung posibleng kinalaman po nitong 7 pulis po. At kung isa po doon sa 7 pulis ang namaril po. Kasi may mga nakuha pong mga baril po doon sa isang sasakyan na supposedly ay gagamitin sana na getaway vehicle. Grabe. Ella, ayon naman sa Commission on Elections. Alright. So, well, at least, alam mo yung tinatawag na pag may usok, merong apoy. Diba? Hindi naman mapaghalataan kung hindi nagre-react. Pero wala kami sinasabi. Wala akong sinasabi na ito ay, ang tinutukoy dito ay konektado dito si Richard Gomez. Pero alam naman natin na si Richard Gomez ay isang Maka-Duterte yan. Diba? So, wala akong sinasabi na si Richard to. But if the shoe fits, wear it. Alam naman natin na itong si Kerwin na release na, 'di ba? Kahit basahin niya iba niyang mga kaso sa droga, talagang napatunayan na hindi siya involved. 'Di ba? Acquitted itong si Kerwin. So, just like what happened kay Dilima, parang gano'n din yung ginawa. 'Di ba? Planta ebidensya. Okay. So,
Ano, yung polis nagsisinungaling, ganon. Ganon ba? Tatanong lamang po. Alright. So kayo, sa tingin ninyo, sino ba yung nagsasabi ng totoo? Si Kerwin or si Richard Gomez? Comment down below. Alright. Yun lamang po mga minamahal. Anyway, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga kababayan.